Yan po, limitasyon. Si Senator Amy Marcos ay tinitingnan ko na parang isang hydrogen bomb. Talaga po, sobrang pasabog. Pero tingnan po natin sa legal, ano po? Meron po sa remedial law na tinatawag na Declaration Against Interest. At dahil si Senator Amy Marcos ay nakakatandang kapatid ni Bongbong Marcos, meron siyang interest na pangalagaan ang kanilang pangalan, ang kanilang reputasyon, ang kanilang background, at ang kanilang kalusugan. Kaya bilang nakakatandang kapatid, yung sinabi niya na ang kanyang kapatid ay lulong sa droga, ang tawag po natin doon sa remedial law ay Declaration Against Interest, at dyan ay maaaring maging ebidensya laban sa kanya. Sapagkat dyan po ang sinasabi ng kapatid. Dito po, sa pangyayaring ito, tayo mga kaibigan ay nakikita na tanaw na natin ang tagumpay, at tayo ay hindi dapat tumigil. Alam niyo po ba na ngayon lang ay nakarating sa akin ang isang mensahe na ang Speaker of the House ay nag-resign na. Kanya po, kapag ka ang bar ay palubog na, talagang magtatalo na ang mga nakasakay dito. So, mga kababayan, ang ating ipinaglalaban na matagal na ay nakikita na natin ang tagumpay. Huwag po tayong titigil habang hindi natin nalulubos ang ating tagumpay para sa tunay na pagbabago at kaunlaran ng bawat pamilyang Pilipino. Mga kababayan ko, sa pagnanakaw nila sa flood control, hindi lamang kinabukasan ng ating mga anak ang kanilang ninakaw. Sinakaw na nila sa atin ang ating dangal na makapamuhay ng isang pangkaraniwang tao. Narito po ang aking mga kababayan sa lungsod ng Muntinlupa, at karamihan sa kanila ay nabibilang na maraming taga-lungsod ng Muntinlupa na hanggang ngayon ay hindi nabibigyan ang tamang pagtingin ng ating pamahalaan. So mga kababayan ko, akin po isinasamo sa inyo ang panahon nito kailanman ay hindi na natin dapat palampasin, sapagkat ang panahon ito ay panahon na ng tunay na pagbabago para sa ating mga mahirap na mamamayang Pilipino. Ngayon din po, sa ating mga kasamahang pulis, narito, nagpapakalamat kami sa inyo at kami inyong pinabantayan, inyong protektahan. Sa Malacanang, nakita ko po sa Facebook, napapaikutan na ng barikada. Alam niyo po ba, nakita ko na yan, napanood ko na yan noong 1986. Ang Malacanang ay punong-puno ng barikada. Alam niyo kung bakit? Sapagkat kaya punong-puno ng barikada yan para hindi makatakas yung nasa loob. Mga kababayan ko, ako po ay hindi na magpapakapa ng aking sasabihin. Ang gusto ko lang ay ating sabay-sabay na sabihin. Ito po, 3 beses.
Papangunahan ko kayo, Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Maraming salamat po para sa tunay na pagbabago at kaunlaran ng mamamayang Pilipino. Magandang hapon po sa inyo lahat. Maraming salamat, Attorney Garin. Attorney Garin po yun ha. Hindi po siya pariente ni Janet Garin. Ito po ang matino na Garin. Mga kababayan, ano po ang gagawin natin pag hindi mag-resign si Marcos? Sabay-sabay, President Oliver. Marcos na mag-resign. Ang sagot ng taong bayan, aristuin, ikulong. 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 Yan po ang narapat ng patutunguhan ni Marcos. Kaya hindi tayo natututo sa kasaysayan dahil pinapatakas natin ang mga magnanakaw, ang mga kurakot at ang mga abusado. Kailangan po may mananagot at kailangan po mayroong makukulong. Rain or shine po tayo, i-prepare ang pagtabon sa mga kanila baka mapigtuhan ng report at ang inyong vlog. Mukhang papatak ito. We will move backward, but we will not move out the place. Hindi tayo alis. Tuloy-tuloy na ito. Marcos resign. Aristuin. Ikulong. Marcos resign. Aristuin. Ikulong. Marcos resign. Aristuin. Ikulong. Marcos resign. Aristuin. Ikulong. Ayun. Pakinggan natin ang boses ni Brother Billy Mac. Billy Mac, baby! Tinatawagan ka na! Saan ka na, brother? Sa mga kababayan ko, alam ko na mag-iisang taon na tayong magkasama sa same na lugar. Pero, nakikita ko sa mga mukha nyo, wala pa rin kapaguran dahil mahal natin ang Pilipinas! Nakikita ko mga vlogger, walang kapaguran, umitim na tulad ko. Lalo na sa amin, galing kami sa Mindanao. Mga I care, galing sa Davao at buong Pilipinas. Walang man ako ng boses. Pero, gusto ko ipakita sa inyo na dito ako hanggang si Marcos ay hindi mababa sa pwesto. Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Ako yan ay basta sa atin dahil marami pang darating na mga kasamahan natin. Aabot tayo ngayon ng 5,000 to 10,000. Kaya alam ko, ang tao ngayon ay gising na. Kung ang ate ni Panganga Presidente ay nagising na, how much more itong mga Bisaya na mga kababayan ko na nasa paligid dito sa Metro Manila. Nagalas natin sa administrasyong ito, lalo na kami sa Cebu, dinaanan kami ng lindol sa Bagyo. Marami tayong mga kababayang Cebuano ang namamatay dahil sa korupsyon na yan. Hindi dahil sa baha, kundi dahil sa korupsyon ng flood control. Ilang buwan na silang nag-iimbestiga, wala pa rin na kukulong hanggang ngayon. So sana po, ngayon, pakinggan nila ang mga hinaing na mga Pilipino. Pakinggan nila ang mga hinaing na mga Cebuano, lalo na yung mga naapektuhan ng bagyo sa Kalindol. Alam ninyo, masakit sa damdamin ang nararamdaman natin sa hirapan ngayon.
Dati, ang akala natin ay guni-guni lang ang sinasabi nila na adik ang presidente. Pero kagabi lang, narinig natin galing mismo sa kanyang kapatid na isang senador, si Senador Jaime Marcos. Siya na mismo ang nagsabi na adik ang kapatid niya. Ipagpatuloy pa rin ba natin ang tiwala natin sa isang adik na presidente? Kaya please, nananawagan kami. Ako, kahit ako lang siguro yata si Buano nito, or meron ba? So, daghan na ita. Daghan! So, manawagan ka sa ato ang Armed Forces of the Philippines o sa PNP na ilang paminahon, pakinggan nila ang ating panawagan na bumaba na ang Presidente. Marcos, resign! Marcos, resign! Marcos, resign! Alang sa mga tingog sa Bisaya, Marcos, resign! Marcos, resign! Ang sabi nila, pag mag-resign daw si Marcos, kasi daw, mga DDS tayo. Alam ko, ako, aaminin ko, isa akong DDS. No? Ako ang founder ng Duterte Riders Team nationwide. Buong Pilipinas ang grupo na tinayo ko. Pero, wala na politika dito. Hindi tayo, wala tayong pinipiling politika. Kahit mag-snap eleksyon tayo, bumaba lang ang presidente. Kaya ngayon pa lang, hintayin natin hanggang sa November 30 na sana ay pakinggan ng presidente ang panawagan natin. Naog! Bebe Marcos! Naog na! Naog na! Karoon na! Daghang salamat kung may hapon na tunggaran. Marcos resign! 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 Mga Pilipino, pakinggan ninyo ang boses ng sambayanang Pilipino. Kami araw-araw na nandito upang manawagan na bumaba na sa pwesto ang walang utak na Pangulo dahil nalulong sa droga at drug addict. Sabi nila, merong ilan lang naman na ayaw daw sila kay BP Sara kung mawala at bumaba si Bongbong Marcos. Kung ayaw ninyo kay BP Sara, di wag, kasi kami po ay sumang-ayon sa konstitusyon na ginawa ng taong bayan na yun ang susundin. Kung ayaw ninyong sumunod sa konstitusyon, mga barbaryan kayo! Huwag na kayong kumain sa pira ng gobyerno! Kasi ang konstitusyon talaga ang masusunod! At sino ang isusunod na presidente ng bansa sa ngalan ng konstitusyon? Duterte! 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 Yan! Si Duterte ayon sa nalatad sa ating konstitusyon. Walang ibang makaharap dyan kasi sabi ng militar, armed forces at police, kami po ay sumang-ayon at sunod sa konstitusyon. Ibig sabihin, hindi nila harangan ang pag-upo ni BP Sara bilang susunod na presidente pangalip sa alis na pangag na Pangulo. Tama ba? O ngayon, ako po ay manawagan sa ating mga kaparian.
kayo po ay sinusunod namin ayon sa inyong moral na pagtuturo sa amin. Sabi ninyo, bawal ang gamot, bawal ang droga, dahil makakasira sa inyong katawan sa unang pamilya. Sabi ninyo, pinangaralan ninyo kami na ayaw ang Quran dahil kasalanan ng Panginoon. Thou shall not steal. Nasa 10 yan na ating ano yung tawagan din ba? Ha? So ngayon, ang presidente ay nagnakaw. Ibig sabihin, nagnakaw siya sa ating Panginoon. Ngayon, kung nagkasala ang presidente dahil ninakaw niya ang pira ng taong bayan, sisigaw na kayo na BBM resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Yun ang pangalan niya sa amin na ang kawatan magdalakaw ay isang social not bill ay isang tumak. Ha? Pagkakas sa utos ng Panginoon. Hindi paglubag ka, lubag naman. So ngayon, let us not break the law of the Lord that has been sent to us by God. That thou shalt not steal is a crime against God. So we hope ang ating kaparihan ng CBCP manawagan na Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Ating nangyayang ay ni Marcos, kapatid, sinubong-ubong ay nahihiya na at sinabi, gumawa ka na. Saan ating gumawa ka na? Kasi pinahiya ko na ang angkan natin. At tatay natin magkanakaw. Tayo pa ay maging magkanakaw. Wala nang mga kinabukasan ng ating pamilya buko. Ang mga apo natin, ang mga anak natin ay nahihiya na ang kanilang harapin para sa ito. Maawa ka buko sa ating pamilya. Bumaba na lang tayo. Dahil ikaw ay adik, ang pamilya mo ay adik. You are consuming 29 grams a day per person, per family. Isa si Sandro, si Mort, si Luisa, si Lisa. Tag 29 grams consumption of cocaine a day. Kasi sira ka talaga ang pamilya ka. Sabi ni Jaime, bababa ka na. Dahil nahiya na kami. Sabi naman ni Jaime, Romualdez, inahiya mo ang pamilya mo Romualdez. Magnanakaw. Ikaw ang magnanakaw, nananakaw. Ibigay mo kay Bongbong Marcos. Sabi yan Sandro. Ang sabi niya ni Saldi. So, sabi nila, si Saldi ko, bilyon pera sa Malinda. Ibigay ko kay Martin at ibigay niya kay Bongbong Marcos. So, yun! Marami na tayong isip. At saka, ito po yung yan na habang hindi bumababa ang itinulong adik na presidente at pasimuno ng kriminal na sindikato sa gobyerno, ang taong bayan ay patuloy na maninindigan at patuloy na nalaban. Hindi po tayo ang nagkumpirma na si Marcos Jr. bilang presidente ay gumagamit ng droga. Simula pa noon hanggang ngayon, ang latak ng droga sa kanyang utak ay malamang aabot na ng 3 talampakan. Grabe na latak, no? 3 feet ang latak.
Kaya po hindi na matino ang kanyang pag-iisip. Ang paggamit ng droga ng presidente is a serious mental health issue sapagkat ito ay may epekto sa national security ng ating bansa. Alalahanin natin na si Marcos ay Commander-in-Chief ng buong Sandatahang Lakas. Si Marcos ay Commander-in-Chief ng buong Philippine National Police. Kung ang mga pulis na naririnig nyo kami dito, ang ordinaryong vendor o kaya janitor na gumagamit ng droga, hinuhuli nyo, binabaybas nyo, bakit ninyo ibaybas si Marcos? Kung mayroong dapat sumunod sa batas, walang iba kundi ang pinakamataas na posisyon sa gobyerno. Kung ang ordinaryong tao tinitira ng pidiya ng mga pulis upang ipatupad ang batas at nang sa ganon ay maging maayos ang ating lipunan, higit lalo pa na nararapat na ipatupad ang batas kay Marcos. Because he is the president, he should be more accountable and responsible before the bar of rule of law. Kung idinidibanda natin sa taong bayan na sumunod sa rule of law, higit lalong sumunod sa rule of law ang presidente. Malinaw po, mga kababayan, na si Marcos has already lost whatever moral authority and legal basis to continue acting as president. Sapagkat direktang confirmatory declaration po. Wala na, dito mo itirayan sa dito po. Relax mo na nanay habang nagsasalita pa. Okay mga kababayan, malinaw po, ang ating panawagan ay hindi destabilisasyon. Ang ating panawagan ay restoration of the dignity of government, the restoration of constitution, and the redemption of the country. Because Marcos is not the country. He is neither the Philippines, he is not the people. Si Marcos ay hiniram nila ng kapangyarihan niya sa taong bayan. Nararapat na ito'y bawiin. At dahil dyan, pakinggan natin ang boses ng kababaihan. At dahil inuunat lang ni Ka-Eric ang kanyang boses, hihiram muna ako ng 10 minuto. Papalitan muna ako ni Ma'am Karen, boses ng kababaihan, boses ng mga nanay, upang ang iba pang grupo at organisasyon lumapit na kay Ka-Eric at bibigyan kayo ng pagkakataon na magsalita. Ma'am Karen, boses ng nanay at kababayang Pilipino. Ulit, palakpakan natin ang boses ng isang nanay at kababayang Pilipino. Maraming salamat mga kababayan ko dahil kaisa namin kayo para ipaglaban ang ating mga karapatan dahil sa korupsyon na nangyayari sa bansa natin. Hindi naman laging korupsyon na lang ang ating pag-uusapan dito. Katulad ng sinabi ng kapatid ng Pangulo ng Pilipinas. Nag-pull out ang mga INC dahil nagsabi na ng katotohanan ang kapatid ng Pangulo ng Pilipinas. Makikiusap kami sa iyo, Mr. President, na konsensya na ang kapatid mo. May bumaba na kahapon, may bumaba ng isang araw. Pinabababa ka ng taong bayan. Huwag natin magpaligid-ligid ng mga sinasabi natin dahil hindi na malinig lang ang mamamayang Pilipino. Kaya ang sigaw ng sambayan ng Pilipino, ang tao, ang bayan ay hindi paaapi. Ang tao, ang bayan ay hindi palinig lang. Hanggang kailan natin ipakukulong? 3 taon na akong nagrarally. Kahit isa ngayon, walang nakukulong. Huwag natin lukohin ang sarili natin. Mr. President, ikaw lang ang kasagutan nito para ang lahat ng mga tao na nagpapababa sa iyo at nagmumura sa iyo. Patunayan
natin na hindi ka adik. Patunayan natin sinasabi ni Senator Amy na kapatid mo na mismo. Sinasalpa ng kapatid mo ang pamilya ninyo, pero wala kaming pakialam sa personal na pamilya ninyo. Ang karapatan namin, ang korupsyon, mali-mali ang pera. Ang nakikita namin, hindi naman siguro AI ang sinasabi. Sabi ko, sino pa ang nakokonsensya? Sino pa ang nagpakamatay? Sino pa ang hinihintay mo, Mr. President? Pinapakita na ng kalikasan, pinapakita na ng Panginoong Diyos na hindi lang sa bayan ng Pilipino ang nagpapali sa'yo, pati kalikasan. Nagsasalita ka wala ka sa isip mo sa pagsasalita mo. Magbenta ka ng 20 pesos na bigas na matagal na natin pinag-uusapan ito. Ipapakulong mo ang mga korupsyon. Napakadali mong dinala sa Hague ang dating Pangulo ng Pilipinas. Napakadali mong ipahuli si Pastor Kibuloy. Napakadali mong kasuhan ng sedisyon ang mga vlogger na naglalabas ng kanilang mga hinahing. Kaya Pangulong Marcos, isa ako sa taxpayer, isa ako sa sumisigaw dito sa kalsada. Hanggang kailan ako ganito? Hanggang kailan ganito ang ating mga kasamahan? Naaawa ako sa mga kapulisan, naaawa ako sa mga kabataan. Maraming namamatay, marami na ang nagmumura sa iyo. Ayoko na may nagmumura sa isang Pangulo, pero hindi mo sila masisisi. Ang tanar, sinasabi galing sa flood control. Ngayon, natakpan ang BICAM, natakpan ang lahat ng flood control. Pero hindi mo malilinlang ang sambayanang Pilipino. Kaya nananawagan kami sa inyo. Kayo mga nakaupo dyan sa gobyerno, makonsensya na kayo. Maawa kayo sa anak ninyo at sa apo ninyo. Sa mga nangyayari ngayon, kayo, mag-usap kayo kung ano ang karapatan ng isang sambayan ng Pilipino. Kayo mga iloklok ng mga tao, magkaroon kayo ng utang na loob. Yung pangako ninyo, ibigay ninyo. Pero yung pangako ng bigas, hanggang ngayon, napapako. Maraming po salamat dahil marami pa pong gusto maglabas ng kanya-kanyang hinahing. Salamat po. Mga kababayan, pakinggan din po natin mamaya ang boses ng kababayan Muslim mula po sa Mindanao at sa paligid ng Manila. And of course, ang mga tagapagtanggol ng kalikasan. Thank you, Ma'am Syra. Thank you, Ma'am Karen. Si Syra, pinapanawagan din to represent the voice of the Muslim Women for Peace. At ngayon, pakinggan natin ang mga riders group na gusto magipagkaisa sa pagtitipon dito sa EDSA Shrine along EDSA Junction upang ipanawagan ang tuloy-tuloy na pagtindig ng mamamayan upang pamamawin na ang inutil at nabubulok na gobyerno ni Marcos Jr. sa mapayapang pamahalaan. Bigyan natin ng boses dito ang mula sa riders group. Sana magpagkilala, and then susunod, mula naman sa political bloggers and commentators group. Siyempre muna tayo pamisan-misan. Huwag puro si tropa na lang. Magandang hapon sa inyong lahat. Maayong hapon sa tanang mga taga Cebu, mga Bisaya. Ako diay si Moises Garcia de Parini. Galing pa po ako ng Cebu. Pangatlong araw ko na ngayon dito. Pasensya na at hindi ako marunong masyado magtagalog. Kaya halo-haloin ko na lang, di ba? Alam niyo, pumunta talaga ako dito para suportahan yung mga kababayan natin na nananawagan sa administrasyon na bumaba na ngayon din.